Magandang umaga po sa bawat isa. Magbatiin muna po ng good morning ang magkakapatid sa Panginoon. Sige po, good morning. Yung nagpapaganda ng mornings natin, palakpakan po natin ang pasalamat. Amen. Ang binigay pong topic sa akin ay patungkol po sa disciple. Disciple. Pag sinabi pong disciple, yung normal na kaalaman po natin, pag sinabi, disipulo ka pala ni Jesus. Disciple. A learner, a student, a follower. Ang ipapaksa ko po, ilan po dito tumanggap na sa kay Jesus as Lord and Savior? Pakitaas po ang kamay. Lahat po kayong tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, ay tinatawag na rin po kayong mga disciple ng Panginoon. And you must grow as a disciple, you must grow as a student of the Lord Jesus Christ. At kung meron pong ipinangako ang Panginoon sa kanyang mga manampalataya, kanyang mga followers, kanyang mga disciple, Luke chapter 4, verse 18. Luke chapter 4, verse 18. Hindi po natin lubos masabi, ako'y mananampalataya, ako'y disciple ng Panginoon, ako'y follower ng Panginoon, kasi member ako ng praise and worship team. Bahagi ako sa humahayo, bahagi ako ng Sunday school. Hindi po. Kahit po hindi ka mananampalataya, kahit fake believer ka, pwede kang maging bahagi ng praise and worship team. Ang dami ko na pong nakausap sa iba't ibang pagkakataon. Marami pong naging bahagi ng praise and worship team, hindi naman pala naging Kristiyano. Naging bahagi lang ng church. Marami rin po ang naging pastor. Pastor na po. Ngayon po, disciple na po ni Satan. So, hindi po ibig sabihin na ikaw ay disciple. Ang makikita sa iyo ay, ikaw ay naglilingkod sa church. Tingnan muna po natin ang pangako ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Si Jesus po ito. Sapagkat hiniring niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako, si Jesus, upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Pakituloy po. At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Tuloy. Inarolyo niya ang kasulatan, sinauli sa tagpag-ingat at siya'y naupo. Ang ganda po nito. Nakatitig sa kanya ang lahat na nasa sinagoga like a temple. At sinabi sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Sa aklat po ng Propeta Isaias, hinula na po na yung darating na Kristo, yung darating na tagapagligtas, ang kanya pong gagawin, ang mga bihag ay palalayain at ang mga bulag ay makakakita, ang mga inaapi ay makakalaya. Ang tunay pong mananampalataya, ito gusto pong bigyan ng diin. Gusto ko pong maranasan niyo yung pangako ng Panginoon. Sa unang panahon po ng kanyang pag-ebangelismo, ito po kaagad ng kanyang mensahe. Lahat ng kanyang mga mananampalataya, na kanyang magiging mga disciple, ay eto maranasan. Yung mga bihag ay makakalaya. Marami po dito, ay doon na to kung ilan, alipin ng sexual immorality, alipin ng pagkagalit, alipin ng pagkamuhi, alipin ng pagkainggit, alipin ng pagkatisod, alipin ng kasalanan, ang sabi ng Panginoon. Alipin ka ng kasalanan, lalaya ka. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa ika-24 na anibersaryo ng church na ito, Panginoon. Salamat. Ikaw ay magpapalaya. Ano man ang kasalanang umaalipin sa isa't isa dito, Panginoon,
Panginoon, gano'n man kalaki, gano'n man kaliit, gano'n man karami, ikaw ang nangako, ikaw ang magpapalaya. At sa umagang ito, Panginoon, ang aking dalangin, maunawaan ang iyong salita. At Panginoon, anuman ang umaalipin sa kanila, sila'y makalaya at i-enjoy ang freedom ng pagkalaya sa kasalanan at enjoy yung freedom na kami po ay nasa kamay na ng paghahari, biyaya at kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa. Sa pangalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sisiguraduhin ko po, marami dito naging alipin ng cellphone at kahalaya ng cellphone. Ang dami ko na po nakausap, nasa church. Pinapanood po yung mga hubad na babae sa cellphone. Workers, leaders po ito. At ako rin po, nadali na minsan. Yung mga hubad na nandoon, I was once tempted. But praise the Lord, ako po'y nakalaya. Hindi lamang po yun. Marami po dito galit sa biyanan, galit sa hipa, galit sa manugang, galit sa nanay, galit sa kapatid. Alipin ng galit. Pero sabi sa Bible, lalaya ka. Ang magpapalaya ay walang iba kundi ang Panginoon. Huwag po niyong piliting makalaya sa galit, sa kahalayan, sa iba't ibang uri ng kasalanan. Huwag niyong piliting makalaya. Hindi kayo makakalaya sapagkat ang magpapalaya ay walang iba kundi ang Panginoon. Meron po akong nakita, yung Facebook po na isang pastor, nakalagay po doon, yung pagkalaya sa mga kaguluhan sa buhay, psychologist, psychiatrist, very, very wrong. Ang dami ko pong alam, psychologist, psychiatrist, study of the mind, nagtuturo paano makakalaya sa mga kaguluhan sa buhay. Sila mismo pala, magulo yung buhay na nangangailangan din ng another psychiatrist, psychologist. Pero sabi ng Panginoon, makakalaya kayo. Now, gusto ko po as a pastor at ibang preacher dito, huwag po tayong magpipreach, nakukuha po ng magandang verse sa Bible at pagkatapos, hindi mo naranasin ipapasa mo. May power kay Jesus, may freedom kay Jesus, may miracle kay Jesus. Hindi mo naman naranasin ipapasa mo lang. It must be experienced first. Now, gusto mo magitin, ang disciple po na nais ng Panginoon, ito ang dapat na makita sa Kanya. John 15 verse 8. Well defined. Sino ang disciple ng Panginoon? John 15 verse 8. Nakikinig po ba? Enjoy the Word of God. Napararangalan ng aking Ama, kung kayo masaganang nagbubunga, at sa gayoy kayo magiging mga alagad ko. Anong binanggit dito? Yung tunay na alagad? Napararangalan ng Ama ng tunay na alagad. Bakit? Kasi namumunga. Ang tunay na alagad ng Panginoon, namumunga. Teka, sa Bible, ano ba yung nakalagay na bunga? Bunga na i-enjoy mo. Kung ikay alagad ng Panginoon, i-enjoy mo yung bunga na nais ng Panginoon na nasa iyo, i-enjoy mo ito. At pagkatapos, pass it on, ipasa mo. Ano yung bunga? Ano po yung bunga? Galatians 5:22. Sa church po sa Giginto, sa church po natin sa Giginto, pag napunta po kayo doon, yung pinaka-wall po papasok, sa gate pa lang, isa pong pilagay kong verse doon, na ito po yung lagi kong inuulit-ulit sa aking sermon na napakahalaga. The 9 fruit of the Holy Spirit. Love, joy. Sino gusto yung nakakaranas ng love, ng joy, ng peace, ng kindness, ng goodness, ng faithfulness, ng gentleness, ng patience, and self-control. Wow! That's the work of the Holy Spirit sa ating buhay. Kanya ang tawag doon, the fruit of the Spirit. Kanya sabi ng Panginoon, yung may fruit of the Spirit, ito ang aking disciple, ito ang nagbibigay ng parangal sa akin. Kailangan makita po sa atin ang fruit of the Holy Spirit at ang buong na Espiritu Santo, hindi po ito gawa ninyo. Huwag po niyo piliting umibig.
Huwag po niyong piliting magkaroon ng kagalakan. Huwag niyong piliting maging gentle. Because this is not your work. This is the work of the Holy Spirit na binibigay ng libre sapagkat ito ay biyaya ng Panginoon na dapat i-enjoy. Ngayon, hindi po maranasan, ang fruit of the Spirit, hanggat hindi ka nakakalaya sa tatlong kalaban ng bawat tao, lalo na ng mga manampalataya. Alam po ba nyo, may tatlong kalaban ng mga Christian na kapag tinalo ka nito, kawawa ka. Pag nakalaya ka dito, ang sarap-sarap makalaya. Ang una pong kalaban ng tao ay ang kasalanan, sapagkat sa tiyan pa lang ng ating ina, tataka po kayo, bata pa lang maliit, pasaway na. Mag-aagaw ng laruan, nagsasabunutan, naglalaro, maya-maya, nag-iiyakan na. Bakit? Sa tiyan pa lang ng ina po natin, binanggit na po sa Bible, alipin na po tayo ng pagiging makasalanan. Awit 51, verse 5. Awit 51, verse 5. Ayun pala, fruit of the Spirit. Nawa po yung matatagalan dito, memorize the 9 fruit of the Holy Spirit and enjoy it. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalala na ng ako'y iluwal. May naman na po tayo kay Eva at kay Adan. Hindi po yung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, wala po tayong pakialam doon. Ang naman na po natin kay Eva at kay Adan ay yung likas ng pagiging pakasalanan. Kanya lahat po ng tao ay nanggaling kay Eva at kay Adan, sa tiyan pa lang ng iyong ina, ng ating ina, binanggitan po, sa tiyan pa lang makasalanan ka na. Pag inilwal ka, makasalanan ka na. At habang ikay lumalaki, ikay makasalanan. At habang palaki ng palaki, palaki ng palaki ang kasalanan. Bakit? Nung maliit, nangaaway. Nung lumalaki, inaaway na po yung ama't ina. Marunang sumagot, barumbado na. Pag inutusan, teka muna. Pag nakagalitan, naglalayas. Bakit nga ba ganun ng tao? Bakit nga ba yung mga asawa, awayan ng mag-asawa? Yung magkakapatid kayo, away kayo ng away. Kayo naman mag-asawa, away kayo ng away. Bakit? Sapagkat ang lalaki at ang babae, kahit nagmamahalan po yan, pag yan ikinasal, tingnan po nyo, hindi po mawawala ang awayan. Bakit nga ba? Yung likas ng pagiging makasalanan, yan ang umaatake sa ating katauhan. Kahit gusto mong makalaya, hindi ka makakalaya. Roma 7:18. Mag-New Year's resolution ka lang. Hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mga-away. Hindi na ako manunod ng mga malalaswa. Hindi ko sagutin magulang ko. New Year's resolution. Pagkatapos, pagdating ng January 1, 2, 3, ganun uli. Bakit? Ito po sabi sa Bible. Alam kong walang mabuting bagay na ninirahan sa aking katawang makalaman o makasalanan. May kakayahan akong naisi ng mabuti. Ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Pakituloy. Nakakatawa, ano? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Hindi ko naawayin ng asawa ko, New Year's resolution. Hindi ko naawayin ng asawa ko, January 2, away na naman. Bakit nga ba ganun? Ayoko na. Sabi naman ng lalaki, ayoko na rin, hindi ko naaway asawa ko. Away pa rin. Pagkakasunduin niya, mag-aaway po, magkakabaranggayan pa. O ikaw, opo, pinatatawag ka na, ikaw, hindi ko na po ulitin. O magsama na kayo ng maayos. Makalipas ang laban, barangay na naman. O akala ko pa maayos na ang pagsasama nyo. Away na naman kayo. Oo. Nakaka-relate po ba? Naranasan po ba nyo? Kayo magkakapatid pa naman kayo. Sino mga magmamahalan sa isa't isa? Hindi ba kayo rin? Tapos away kayo ng away. Ang dami ko nadidig na matatanda na nangangaral. Hindi totoo yung kanilang pangangaral. Sabi matatanda, kayong kinasal tandaan nyo, hindi ang parang kanin na sinubo at pagka napaso ay iluluwa. Kanya ganito gawin nyo.
Pag isang mainit ang ulo, dapat isa malamig. Pag ito mainit ang ulo, ito yung malamig. Tingnan mo nangangaral, sila rin yung bangayan ng bangayan. Yung mga magulang na nangaral sa mga anak na bangayan, huwag kayong bangayan ng bangayan. Tingnan mo yung nangangaral ama't ina, yung lolo't lola nangangaral, sila rin bangayan ng bangayan. Manghusay mangaral, hindi naman magawa yung mabuting nais nila. Kanya sabi po dito ay, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ano ginagawa mo? Masamang hindi ko gusto siya kung ginagawa. Bakit? Sa tiyan pa lang ng ina mo, natin, makasalanan ka na. Nung ipinanganak ka, makasalanan. Lumaki ka, makasalanan ka. But wait, sabi ni Jesus, yung salita sa Old Testament, gaganapin sa New Testament ni Jesus, magkakaroon ng pagkalaya. Ito po yung unang pangangaral at mensahe ng Panginoon, there will be freedom, there will be liberty doon sa mga slaves. Yung alipin ng kasalanan. Pag naituro ko po ito, hindi na po pwedeng sabihin, talaga akong ganito, mainitin ang ulo ko, ano magagawa ko? Tao lang eh. Oh, yung tumanggap kay Jesus Christ, huwag mo sabihin tao lang. You have the power from God. Roma 6:6. Lahat po na tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, nakikinig po ba? Yung pong kasalanan at yung kapangyarihan ng kasalanan, ipinako na pala sa krus. Nakapako na pala sa krus. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay yun, yung pagkatao makasalanan, magagalitin, matampuhin, mahilig sa sexual immorality, ay napako na sa krus. Kasama niya, kasama ni Jesus, upang mamatay. Ang ating makasalanang pagkatao, ayun, yung makasalanang pagkatao, ay mamatay. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Wait. Hindi ito pwede maganap sa iyo una kung wala kang Jesus Christ. Si Jesus Christ, yung binasa ng ating pastor kanina, at sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. 1 Pedro 2:24. Yung kasalanan at yung kapangyarihan ng kasalanan, ipinako sa krus. Pastor, hindi ko yata nararanasan yan. Kailangan mo na magkaroon ka ng faith. Matthew 9:29. According to your faith, will it be done to you. Kung ano pananampalataya mo, yun ang magaganap sa iyo. According to your faith, be it done to you. Pakitagalog po natin. Hinipo niya ang kalamang mata at sinabi, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. May lumapit na hindi makakita. Naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Yes, Lord. Sa ngayon sa iyong pananampalataya, yun ang maganap sa iyo. At nakakita po siya. Ito para sa atin. Wala namang pong bulag na lalapit ngayon sa Panginoon. Ano? Nananampalataya ka ba na yung kasalanan mo at yung kapangyarihan ng kasalanan ng umaalipin, ipinako na sa krus? Pag sinabi mong, hindi ko naramdaman, ay, hindi ako niniwala dyan. Maghari sa iyo ang kasalanan at alipinin ka ng kasalanan. Pero kung panampalataya mo, Lord, I believe, yung sin and the power of sin, ipinako sa krus, at hindi na ako nabubuhay sapagkat yung aking dating pagkataong makasalanan nakapako na sa krus. At ang naghari sa akin ngayon ay ang buhay at ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, maganap sa iyo. Magbigay po ako ng patotoo. Noon po ang pananampalataya ko, nagkaroon po ko ng sexual immorality. Nag-iisip po ako ng malaswang bagay. Pero sabi ko, as servant of God, ayoko nito, Lord. Pipilitin ko makalaya dito sapagkat gusto kitang bigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Pipilitin ko makalaya. Tulungan mo ako, Panginoon. Ang iniisip ko po, 80% of my effort, pipilitin ko makalaya sa sexual immorality. May ayuda si Lord, 20% ang kay Lord. Habang nilalabanan ko po yung kasalanan, hindi po ako makalaya. Nakikinig po ba? Yung pong alipin dito ng cellphone na may kalasuan,
Huwag niyo piliting makalaya. Hindi ka makakalaya. Papanuurin mo paulit-ulit yung malalasawang nandiriyan. Yung po may mga sama na loob at galit, huwag niyo piliting makalaya. Ang Panginoong Hesus ang magpapalaya. Ang kailangan mo lang, sampalatayaan. Alam po ba niyo, nung natutuhan ko sa Bible, na yung pagpapalaya pala sa kasalanan na nasa utak ko, ay si Jesus ang magpapalaya. Sinampalatayaan ko, makakalaya ko sa kapangyarihan ng Panginoon Hesus. Alam po ba niyo, that is power. Nakalaya po ako doon sa mahalin na kaisipan sapagkat sinampalatayaan ko, si Jesus ang magtatanggal nito. John 8:36. Meron ba nasa ano? John 8:36. Okay, tingnan po nyo. Kung ang anak si Jesus ang magpalaya sa inyo, kayo ngayon magiging tunay na malaya. Kapatid, ang sabi ng Bible, kung may magpapalaya sa iyo sa kasalanan, hindi ikaw, hindi yung pastor. Jesus Christ. Amen. Kapag pinalaya kayo ng anak, kapag pinalaya kayo ni Jesus, ganap kayong magiging malaya. Naranasan ko po, ano po ba yung nakakatuwa? Nung itinuro ko na po yung holiness and freedom in Christ, yung pagkalaya kay Kristo, ito pong holiness na ito, mga 2 taon ko lang pong tinuturo. Pastor, hindi makukuha ng isang preaching, 2 preaching ang holiness para makapamuhay sa holiness ng church. It must be every Sunday, iba-iba lang verse, iba-iba lang paliwanag, iba-iba lang kaparaanan. May lumapit po sa akin isang leader ko, lalaki. Sabi niya, Pastor, nanunood ako ng mga hubad na babae sa cellphone. Pero, nagkwento siya, nakalaya ako, naunawaan ko by grace. Sa kapangyarihan ni Jesus, makakalaya. Meron pa rin ako isang leader. Sabi sa pastor, nung naunawaan ko, hindi yung power ko, hindi yung decision ko, hindi yung aking promise ang makapagpapalaya sa akin. Nung naunawaan ko, it is Jesus. Ang kailangan lang pala, sampalatayaan at hilingin na ikaw'y palayain ng Panginoon. Nagkwento siya, siya nakalaya. May nag-cellphone naman sa akin, Pastor, struggle ako sa kasalanan. Huwag kang makipag-struggle sa kasalanan, hindi mo kaya yan. Ang gagawin mo lang, manampalataya ka, palalayain ka na Jesus, hilingin mo lang kay Jesus, Matthew 7:7, ang humihingi ay bibigyan. Anong uri ng kasalanan ang nasa iyo? Galit. Ako, ito po, sisiguraduhin ko, marami galit. Galit sa biyanan, galit sa hipa, galit sa manugang, galit sa anak, galit sa apo. Nakikinig pa po ba? Eto. Pag hindi po kayo nakalaya sa galit, kawawa kayo. Araw-araw makita mo yung asawa mo, nagkakainisan kayo. Isang buwisit na buhay. Tapos, nakikitira pa kay biyanan. Si biyanan ni pakialamera. Tutulog pa kayo, tanghali na. Sabi ng isa, ito po, totoong pangyari. Sabi ng babae sa asawang lalaki, lumipat tayo ng bahay, ayoko sa bahay na ito, kasi pag ikaw po'y merong biyanan, hindi naman po lahat pero wag nawa. Pakialamera po yung mga biyanan Umalis na tayo dito. Kaya sabi ko, nasaan na ba yung mag-asawang to? Umalis. Ano ba? Dahilan umalis. Kasama yung biyanan. Yun daw biyanan, pakialamera. Alam po niyo yung mga biyan ng mga lola, masisipag yan Gusto niyo pagising sa umaga, walis, laba, luto, walis, laba, masisipag. Nakita si manugang alas 9 natutulog pa. Napakatamad ng napangasawa mo. Away na po yun. Ang gulo. Pag si Lola hindi nakalaya, si manugang, si hipag, si bilas, ay hindi nakalaya sa kasalanan, sila mismo nagbabanggaan. At ako po naranasan ko. Kami mag-asawa. Ako po pastor na, magkakagalit kami. Aalis po ako, magba-Bible study. Pagbalik ko, walang kibuan.
Kakain kami, magkasabay kami noon eh. Magkagalit kami. Parang yan, kumain kang mag-isa mo. Manunood ng TV, magkatabi kami. Manood kang TV, mag-isa mo. Matutulog, magkatabi kami. Matulog kang mag-isa mo. Naku po, sabi ko, hirap na buhay nito. Kanya, pag nakakakita po ako, may lumalapit po sa aking si anak. Sabi niya, Pastor, kami mag-asawa, hihiwalay muna ako, hindi mo kami maghiwalay, hihiwalay muna ako siguro mga 1 buwan. Lagi na lang kami nag-aaway, punting-punti na ako. Sabi ko, sister, pag hindi ka nakalaya dyan, naranasan ko na yan. Pag nagkagalit ang mag-asawa, na walang kibuan, maghapot magdamag, hanggang kinabukasan, may napakasama po kami sa church, baguhan. 3 araw nagkagalit, 3 araw walang kibuan, nung ika-4 na araw, naghamon po yung babae. Pagkatapos ng pasukan, anak po elementary, pagkatapos ng pasukan, uwi na kami ng Pampanga. Sabi naman ng lalaki, huwag mo nang hintayin yung bakasyon, lumayas na kayo ngayon, ako lalo po nagkagulo. Buti lang, sabi sa kami, naku, Pastor, buti dumating kayo. Siya, puntahan niyo, bakit? Maghihiwalay na. Pinuntahan ko po doon. 3 araw po kasi nagkagalit, walang kibuan na. Yung pong tampo, nagiging galit, nagiging pagkamuhi, palaki ng palaki. Pakino nga, Efeso 4:26. Kung magagalit kayo, huwag lulubugan ng araw. Huwag kayong magkasala, huwag lulubugan ng araw. Efeso 4:26. Bilis naman Bilis. Kung magagalit man kayo, iwasan niyong kayo magkasala. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin. Galit pa rin kayo. Kasunod, tingnan niyo kasunod. The devil will work. Bakit? Mabagal naman ngayon. Kung magagalit po kayo, huwag lulubugan ng araw. Pag nagkagalit kayo ngayon din ora mismo, mag-ayos kayo. Bakit? Yung kasunod. Wala. Ayan. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yun. Yung dyablo po sa manampalataya na sumusunod sa Panginoon, hindi ba Ako, itong mag-asawang to, masyadong nagmamahalan. Hindi ko kayang guluhin yung buhay nila, nagkagalit. Nagkagalit. Sabi ng dyablo, ayos to. Nagkagalit. Uy, inabot ng 2 araw. Nagkagalit. Sabi ng nagkagalit kayo ng araw. Pagdating ng gabi, hindi pa rin nagkakasundo. Yari ka sa demonyo. Huwag niyong... Hindi kailangan ng demonyo yung malaking awayan Tampuhan lang. Tampuhan lang. Kayang palakihin niya ng demonyo sa magdamag. Mahiga yung lalaki. Yayakapin yung babae. Sabi ng babae, huwag mong hinihipo. Magkatalikod. Hipo nila lalaki. Sweetheart, sorry. Sabi ng huwag mo kong hinihipo Sabi naman ng lalaki, ako nga nakipag-ayos na, tas ganyan ka pa. Sama ng ugali mo. Mas masama ang ugali mo. Yung demonyo po, pinalalaki na yung maliit na tampuhan. At sa buong magdamag, hindi makatulog si babae sa inis. Sabi ng babae, bait ka pa, napangasawa ko pa to. Ganito naman pala ugali. Sabi naman ng lalaki, bakit ka ito napangasawa ko? Bumubulong ang demonyo. Sabi ng demonyo, yung asawa mo, walang kwenta yan. Asawa mo na yan. Sabi naman doon sa isa, yung asawa mo na yan, walang kwenta yan. Sabi naman ng utak mo, hindi mo alam, bulong pala ito ng demonyo. Yan nga, yung asawa ko walang kwenta. Hanggang kinabukasan, walang kibuan. Kumakaing magkahiwalay at pag minamalas-malas po, yung babae hindi magluluto at sabi ng lalaki, ano ba pagkain natin ngayon? Kumain ka mag-isa mo, magluto ka mag-isa mo. Lalo pong magngangalit. Sabi ng demonyo, success. Tagumpay ang demonyo. Bakit? Pinagtagal. Naobserbahan po niya, tampuhan lang Pinagtagal niyo, lumalaki yan. Yung tampuhan, nagiging galit 2 araw, pagkamuhi na yan. Pang-4 araw, divorce na. Hiwalayan na yan. This is my testimony. Kami po mag-asawa, hindi po nawala. Minsan meron kami pagtatalo. Sisiguraduhin ko po, within this time, within 30 minutes, inaayos ko na po yun.
Kanya sa akin pong mga anak, ako pinagpapatotoo pag nagkakaroon ng problemahan. Kami kako ni nanay nyo, pag nagkaproblemahan kami, hindi nagtatagal. Nagkaproblemahan kami, sa oras din na ito, ayos na. Mamamasyal kami dalawa, maglalakad kami. May pupuntahan kami. Kami rin nun. Nagtalo kami sa lamesa, aalis kami ng lamesa, maayos na. Ang tanong, Pastor, paano ko ito magagawa? Magagawa mo ito, marunong ka magpatawad. Una, yung kasalanan mo, tsaka yung power ng kasalanan, nakapako na pala sa krus. Hindi lang yun. Hindi tinatapos ng Panginoon yung kasalanan mo at yung kapangyarihan ng kasalanan nakapako sa krus. Ang buhay po ng tao, ang kanyang pakipagrelasyon sa kapwa hanggang sa kanyang sambahayan, kailangan po dito ng love. Nakikinig po ba? Yung mga may kagalit. Kayang-kaya po natin to, yung nag-away kayo. Sa oras na to, maayos. Pastor, hindi ko yata kaya yan. Hindi mo talaga kaya yan. But, by the power of God, ito ginawa. Roma 5:5. Para ka mapagpatawad, you need love. Pastor, tao lang ako. Hindi naman ako Diyos eh. Wala akong pag-ibig na katulad na sa Diyos. Para magpatawad na katulad ng Diyos. Roma 5:5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Oh, the love of God, yung love na nasa puso ng Panginoon, inalagay sa puso ng bawat manampalataya by the power of the Holy Spirit. I claim it. Lord, yung pag-ibig na nasa iyo, na napakadakila, ito yung nasa aking puso. Lord, I just believe. Pastor, hindi ko naranasan ang tinuturo. Hindi mo naranasan yung love of God na ibinuo sa iyong puso ng Holy Spirit. Pray. Santiago 4:1. Hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. Kailangan humingi tayo. Santiago chapter 4, verse 1. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba tagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Pakituloy po. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi nyo nakakamtan. Kaya't pumapatay kayo, iba po mapatay. Mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto nyong, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Pag nagsimula na pong mag-away ng mag-asawa, bakit nagtatapos ang away ng mag-asawa? Away pa rin hanggang gabi, hanggang kinabukasan. Bakit? Pero ang gusto mo ay maayos. Bakit hindi mo nakamtan yung maayos na gusto mo? Kasi hindi ka nag-prayer. Ito po secret. Pag nagkasagutan na po kami mag-asawa na ako, sabi ko, problemahan ito. Prayer ka agad ako, Lord. Yung tampo ng aking misis, kasi minsan makakapagsalita ka ng hindi niya nagustuhan. Nagtatampo. Lord, dalayan ko po yung tampo sa puso ng aking misis, tanggalin mo po. Palitan mo po ng kahinahunan, palitan po, Panginoon, ng pag-ibig. Nais ko po maging maayos kami. Sabi sa Bible kanya, hindi tumatanggap, hindi ka humihingi. Hindi nagiging maayos ang relasyon ng mag-asawa niyo, kanya nagkakagalit kayo buong magdamag sapagkat hindi kayo humihingi. Amen po ba? Yung mga mag-asawa, magkagalit kayo. Pray ka agad dapat sila lalaki. Panginoon, nagkagalit naman kami, baka humaba ito, Lord. Kapayapaan po at pag-ibig sa amin. Dapat yung babae din, sabi din, mahirap to, walang kibuan to, magdamag. Panginoon, kapayapaan, pagpapatawad to sa amin. Bakit? Ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. 1 Pedro 4:8. Ano ba yung pag-ibig na nilalagay sa puso ng bawat manampalataya na galing sa Diyos? Nagtatakip. 1 Pedro, higit sa lahat, pagmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. If there is love in your heart, nakapagsalita na masakit si Mr., nakapagsalita na masakit si Mrs., Lord, give me the love. Yung love na katulad nung sa iyo. Pumapawi ng pagkagalit. Huwag po niyong piliting matanggal yung galit. Pahinga na tubig. Mainit na mainit yung ulo ko. Pahinga soft drinks. Pagkainan ako, may diabetes nga pala ako. Nadali ka pa. Hindi po makukuha ng inom ng tubig
Yung iba po, para daw matanggal yung galit, kumukuha ng object, ano ginagawa? Binabato. Puk! Hindi po ba merong ganong kainan? Galit ka pa sa biyanan mo, yun ang pagkakataon. Kukuha ka ng mga baso, ano ron. Ayun yung mukha ng biyanan mo, ipupukol mo, pak! Sapul, pak! Pak! Medyo natanggal yung galit mo, medyo. Pero hindi po natatanggal. Pag yung bahit, nakita mo ang biyanan mo, away na naman kayo. Bakit? Hindi naman natanggal eh. Sino nagtatanggal? Ang pag-ibig ay nagtatanggal, pumapawi ng maraming kasalanan. You need the love of Jesus. At ang love ni Jesus, hindi ho binibili. Ito'y hinihingi in prayer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napakahirap ang magkakapatid nag-aaway-away. Napakahirap yung mag-asawa nag-aaway. Napakahirap yung magbiyasan manugang nag-aaway. Amen. Pag nag-aaway kayo, sino na-high blood? Ikaw. Sino maasim ang muka? Ikaw. Sino talo? Ikaw. Sino pumapangit? Ikaw. Pag ikaw po'y laging galit, hindi ka gaganda. Aasim ang mukha mo. Tingnan nga po niyo kung may maasim ang mukha dyan. Pag maasim ang mukha, marami po kagalit yan. Okay. Enjoy the freedom that comes from the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ang sarap makalaya. Tapos po, i-enjoy natin yung the love of God, yung ninth fruit of the Holy Spirit. Pakailangan na, muli, ninth fruit of the Holy Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, patience, and self-control. The ninth fruit of the Holy Spirit. Alam po ba yun, napaganda po, yung tinatawag na kahinahunan. Hey, nakikinig pa po ba? One of the fruit of the Holy Spirit ay kahinahunan. Sino po dito yung pagka napagbintang, napagsabihan ni, nakaasip ka agad yung mukha. Ano na? Pwede ko naman nyo. Napagsabihan, Kapag meron kang ganong ugali, ang tanong, nag-i-enjoy ka ba? Yung lagi ka nakasibangot, lagi kang galit. Nabiro lang, galit. Ngayon, gusto mo wala ito? Pray, Lord, yung kahinahunan na fruit of the Holy Spirit, Lord, I want to experience. Libre lahat ito. Sabi niya, hindi niyo nakukuha kasi hindi niyo hinihingi kung ano-ano pinaghihingi niyo. Panginoon, pera. Panginoon, pera. Pera. Puro pera hinihingi. Kaya matagal akong Kristiyano, ay wala akong kapayapaan. Hiningin ba yung kapayapaan ng Panginoon? Bakit kaya hanggang ngayon, wala pa rin akong pag-ibig? Hindi ako mapagpatawad. Bakit kaya? Ang hiningi mo, puro pera, puro pera, puro pera. Tapos aasahan mo, may darating na pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Amen. Lahat po ng mga pangako ng biyaya ng Panginoon, lalo na ninth fruit of the Holy Spirit, hilingin po natin. Yung iba po, walang tiyaga. Madaling mainis, madaling mabuisit. Pagtitiyaga. Ikat ko na po. May oras, I think 1 hour, dapat tapos na po ako. Pangalawang kalaban po natin, si Satanas. Ito po ang trabaho ni Satanas. 2 Corinthians 4:4. Dami po. 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito upang hindi lang makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaliwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng sanlibutan. Hindi si Jesus Christ yan. Diyos ng sanlibutan to, the devil. Kung may mga bago po dito gusto kong makalaya. Itong gusto ko i-share. Pag ako pinagkakasal, isinisingit ko to. Kasi ang dami pong alipin nito eh. Ano yon? Pag magbabagong taon, bibili ka ng 12 prutas na bilog at ang buhay mo sa bagong taon ay isang masaganang buhay dahil meron kang 12 prutas na bilog. Pamahiin.
Ang Word of God, nakikinig pa po ba? Ang Word of God ang magpapalaya sapagkat sa Word of God, hindi po yung prutas na bilog ang Meron pa po ba ditong gumagawa pag magbabagong taon? Kanya pag ako po'y nasa palengke ng Malolos, pag magbabagong taon, sabi ko, daming kawawa dito. Milo na maliit na berde, 40 pesos. Tawad naman po, magbabagong taon eh. Hindi po talagang mahal po yan. Bakit? Kasi alipin kayo ng pamahiin eh. Oh. Milo na maliit, 40 pesos. Yung pinyang maliliit na hindi makakain, ang mahal-mahal ang presyo. Kumikita po yung mga negosyante. Kanino? Doon sa mga binulag ng demonyo ang kanilang kaisipan. Sino po dito yung bagong taon, ganun pa? Sabi na, check, bagong taon, huwag kayo kain manok. Bakit? Manok kahig. Isa kahig sa tuka, hihirap kayo. Huwag kayo kain alimango. Alimango, takbo. Alisya. Yung pera nyo, tatakbo. Ano kakanin? Tikoy. Para kayo dikit-dikit. Ano pa po? Meron kami naturon ng Bible. May tanim na sampalok. Matamis yung sampalok. Sabi nung mapamahiin, naku, may sampalok pala kayo. Mamalasin ang buhay nyo, aasim ang buhay nyo. Bakit? Ba't kayo nagtanim ng sampalok? Pinutol. Nung naputol na, dumating ako, doon ako nakapagturo ng Bible sa pamilya. Sabi sa akin, totoo po ba pagka nagtanim ng maasim na halaman sa harapan ay mamalasin? Yung santol, yung mangga, yung sampalok, anong malas? Galing kay Lord yan, masarap kainin yan. Nakalaya po doon sa pamahiin, kanya lang putol lang yung sampalok. Meron pa po bang ganon? Paano ka mabibigyan ng pagpapala? The Word of God ang magpapalaya sa iyo. Mateo 6:33. Very popular. Unahin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng iyong pangangailangan ay pawang idadagdag sa iyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nakikinig pa po? Kabataan, nanay, tatay, lolo't lola, marami po tayong pangangailangan. Sabi ng Panginoon, ako yung pinagmumula ng pagpapala. Unahin muna nyo na kayo pagharian ko. Unahin muna nyo ang aking kalooban at lahat ng kailangan nyo ibibigay ng Panginoon. Ang Word of God ang nagsasabi, ang pagpapala ay hindi po sa mga pamahiin. Ang pagpapala ay nagagaling kay Jesus Christ. Kanya po, ang tanong, pwede bang bumili ng mga prutas sa bagong taon? Pwede ba? Yes, pwede. Kasi kami bumibili rin po. Pero hindi po namin sila sabing, magiging mapalad ang aming buong taon. Bakit? Meron 12 prutas na bilog na nabili kami. Hindi po. Nakasalalay po ang aming pagpapala sa Diyos na aming pong inuuna sa aming buhay. At hindi po doon sa prutas. Paano kang pagpapalain ng prutas? Yung prutas po na yan, 2 linggong hindi nabili, bulok na po yan. Paano ka matutulungan ng prutas na nabubulok? Amen. Paano ka matutulungan ng mapagpala ng prutas na bubulok? Sino magpapala? Yung Diyos na hindi namamatay magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Pakita pa po ang work of the devil. John 10:10. Si Satanas o magnanakaw ay naparito. Hey, dumarating ang magnanakaw, and that is Satan, para lamang magnakaw, pumatay, manira. Binaliktad ni Jesus. Sabi ni Jesus, ngunit naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Si Satanas, nakikinig pa po ba? Ito trabaho po ni Satanas, pumatay, magnakaw, magwasak. Ano ninanakaw ni Satanas? Okay, may mga bago. Alam po ba niyo balita ngayon? Sa Pilipinas at sa buong mundo kung ano ang isang nangingibabaw na sakit? Stress. Naus po ngayon yung mental health. Marami po ngayon nagkakatoyo ang ulo.
Sino po nagbibigay ng toyo sa ulo? Si Satanas ay naparito upang magnakaw, magwasak, at pumatay. Ninanakaw niyan ang kapayapaan na para sa atin. Paano nagnanakaw si Satanas? Magbigay po kang halimbawa. Marami po akong nakitang ganito. Mananampalataya. May isa pong nanay, dinalaw ko kasi meron akong gagawin, meron akong sasabihin. Yung pong nanay, lumabas, galing sa kwarto, pawis ng pawis. Sabi niya, Pastor, nananakit yung ulo ko. Sabi ko, bakit? Kasi iniisip ko yung anak ko mag-aaral sa BSU, magpe-Persian College po. Medyo matagal na istorya po ito, Persian College. Iniisip ko, may matrikula pa po noon. Pang matrikula, baon, uniforme, yung mga gastusin pa. Paano ko mapag-aaralan ako? Paano ko mapag-aaral yung anak ko? Paano ko mapag-aaralan ako? Ang tinitigan po niya ay yung problema. Hindi po inalam kung ano ang solusyon. Nakikinig po ba? Marami po, pag may problema, ang tinititigan ay yung problemang palaki ng palaki habang tinititig. Yung problema palaki ng palaki habang tinititig. Yung problema po niya sa unang taon ng pag-aaral, naisip pa po niya, yung 4 na taon na mag-aaral sa BSU, lalo po lumaki yung problema. Ano ba ako ginawa nung nung naisip yung problema na ito, pumasok ako ng kwarto, ano pinagagawa mo sa kwarto? Pinag-iisip ko yung problema. Ano nangyari sa iyo? Sumakit ang ulo ko. Talaga sasakit ang ulo mo. Puro problema ang iniisip mo. Nakinig po ba? Yung kapayapaan na nais ng Panginoon, the fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Yung peace ng God, nananakaw ni Satanas. Bibigyan ka ng pagkabahala. Alam po ba nyo, the same week, after 3 days siguro, nadala uli ako doon sa isang kapatiran, nanay na naman, galing na naman ng kwarto. Pawis yung ulo. Bakit? Sabi ko, bakit pawis? Kasi pastor, inisip mo yung problema ko sa loob ng kwarto. Ano nangyari sa'yo? Ito rin masakit ang ulo ko. Alam po ba yung anong problema naman po niya? Yung katapusan ng buwan, yung tinatawag po natin Judith. Pambayad sa bahay, kuryente, tubig, yung utang na babayaran. Sabi ko, sister, yung kapayapaan na para sa atin, na pababayaan mo, manakaw ni Satanas. Sapagkat si Satanas ay narito upang pumatay, magnakaw, magwasak. Sabi ni Satanas sa isang magbulang, hindi na makapag-aaral yung anak mo, hindi na makapag-aaral yung anak mo. Sabi niya sa anak, ikaw, hindi ka na makapag-aaral. Wala na mangyari sa buhay mo. Wala na mangyari sa buhay mo. Oo nga. Wait. Si Satanas po, good news. Tinalo na din. Plano pa lang, no? Yung unang plano ng Panginoon. Hebrew chapter 4, verse 16. Si Satanas po, talagang, sorry. Hebrew, I think chapter 2, verse 14. Hebrew chapter 2, verse 14. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa magitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Tingnan po nyo. Nagkatawang tao si Jesus, ginawa niya ito upang sa magitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo. Ang trabaho po pala ng Panginoon, wasakin ang trabaho, ang gawa ng dyablo. Natapos na po yan. Colossus 2:15. Sa krus po ng Kalbaryo, tinalo na po ng Panginoon si Satanas. Colossus 2:15. Sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay kay Satanas. Ulitin po natin. Sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. The power of Satan in this world, ginapi na po, tinalo, pinako na po sa krus ang power. Pakiano sa English? Ang ganda rin sa English. Ito gustong translate sa English. Mababaw naman pong Tagalog yung disarm ano. Jesus disarmed the rulers. Ano po Tagalog ng disarm? Tinanggalan ng sandata.
Ano po ba ang sandata ni Satanas? Tatlong sandata ni Satanas. Pumatay, magnakaw, magwasak. Ang sabi sa Bible, yung kapangyarihan ni Satanas, disarm. Tinanggal niya kapangyarihan para magnakaw, magwasak. Tinanggal na po ito ng Panginoon. At ang ipinalit, love, joy, peace, kindness, goodness, the nine fruit of the Holy Spirit. Huwag po niyong katakutan ng demonyo. Si Satanas po ay talunan na. Oh, hindi ako niniwala, pastor. Si Satanas malakas pa sa buhay ko. Yan ang panampalataya mo. Si Satanas ay daig na daig ka. Yan ang mangyari sa iyo. Sinampalataya mo, Lord, I believe. Sabi mo, si Satanas ay ginapi mo na doon sa krus ng Kalbaryo. Dinesaramahan mo na yung power ng Satan. Lord, I just believe. Yung power ni Satanas, wala na sa akin, takapako na sa krus. At ang nasa akin ngayon is the power of the Holy Spirit. Acts 1:8, the power of the Holy Spirit. Bawat manampalataya po may Holy Spirit. And the Holy Spirit is the power of God in our lives. Para si Satanas ay talunin. But you will receive power. Kabataan, you will receive power. Lahat ng tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, you have the power. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. Kapag ikaw po'y may Holy Spirit, meron ka ng power of the Holy Spirit, meron ka ng victory from the Holy Spirit, then, may sinasabi ng Panginoon, magiging saksi ko kayo, magpatotoo kayo, na sa kapangyarihan ng Holy Spirit, sa magitan ni Jesus, kayo nakalaya at naging matagumpay. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Medyo diinan ko po medyo balik ako, no? Yung power po ng laman, ng kasalanan, nalalabanan po natin, kukuha po tayo ng mataas na antas na uri ng pamumuhay na hindi alipin ng laman, kundi alipin ng ating Diyos. Lucas 6:27. Lucas 6:27. Lucas 6:27. Ready po ba kayo dito? Ito yung hamon ng Panginoon, magiging buhay po natin. Subalit, sinasabi ko sa inyo mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Hop, hop, hop. Yung napupuot po sa inyo, ano gagawin? Murahin mo. Yung napupuot sa iyo, sumpain mo. Hindi po. Mahalin nyo ang inyong kaaway at gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo. Nakikinig po ba? Yung napupuot sa inyo, may utos ang God. Mahalin nyo, gawa nyo ng mabuti. Tuloy. Pangalawa, pagpalain yung mga sumusumpa sa inyo. Sinusumpa ka. Mamalasing ka. Ikaw, wala mangyari sa buhay mo. Yabang-yabang mo, gusto mag-aaral ng kuleyo. Hindi ka makatapos ng kuleyo, puro kayabang. Maghihirap ka. Sumpa po yun. Ano gagawin mo sa mga sumusumpa sa iyo? Pagpalain mo. Ano pa? 3. At ipanalangin ang mga nang-aapi, yung inapak-apakan ka. Ano gagawin mo? Ipapanalangin mo na mamatay. Hindi po. Ipapanalangin po natin na pagpalain siya ng Panginoon. Pastor, ang bigat naman yon. Hindi ko kayang gawin yan. Balik natin. Roma 5:5. Yung pag-ibig ng Diyos, inilalagay sa puso ng mga manampalataya. At yung puso mong puro dumi, pinapalitan na isang pusong malinis ng Panginoon. Roma 5:5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay, alam po ba nyo, hindi po ipinatak, hindi ibinisik, ibinuhos, dami na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Gaano karami yung ililagay ng Panginoon at iwinisik ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Hindi, at ipinatak ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Hindi po iwinisik, hindi po ipinatak. Ibinuhos. Parang isang balding punong-puno ng pag-ibig, ibinuhos sa puso natin. Yung puso natin, wagas na puno ng pag-ibig. Kanya yung hindi mo kayang ibigin, maiibig mo by the power of God. Kanya, ang ending po natin, ay tuloy muna po natin.
Pakituloy pala. Meron pa akong ipakikita sa inyo maganda. Sapagkat nung tayo mahina, Lucas 6:27, 28. Yung susunod po dito, matindi. Ayun. Pagpalain nyo, tuloy. Hey, kabataan, lahat po, tumingin dito. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Pisumpal siya, pakaw! Sakit! Nabingintay ako. Ano gagawin mo? Tatawagin mo yung sumampal siya, halika. Bakit? Pakisampal pa yung kabila. Pakaw! Bingi 2 tainga. Ano po ang ibig sabihin nun? Patungkol sa pag-ibig. Hindi po literal sasampalin ka, bigyan mo pa sasampal, di nabingi ka. Sinampal ka, ibig sabihin, ginawan ka na masama. Huwag kang gaganti. Ano na ibig sabihin na yung kabilang pisngi mo, i-offer mo pa. Yung umapi, yung nanlait, yung nagmura sa'yo. Ang tawag po dyan, iyan po yung sampal. Yung lilait-lait ka, inapakapakan ka. Tawag po dyan sampal. Ngayon, ano yung pangalawang sampal? Yung taong nanglait sa'yo, dumating po ang pagkakataon, ikaw'y sabi, hindi ka nakapag-aaral ng kolehiyo, puro ka lang yabang. Pulubi ka paglaki mo, nilait-lait ka. Dumating po ang time, nakikinig po ba'y kabataan? Nakagraduate ka ng college. Uy, with honors. Nagkaroon ng magandang trabaho. Lumaki yung sweldo. Eto na. Dumating po yung time, yung kamag-anak mo, mostly po yung mga kamag-anak nag-aaway-away. Yung kamag-anak mo, dumating po yung pinsan. Pinsan, saan ka pupunta? Si tatay ko, yun ang lait sa'yo. Si tatay ko ay nasa ospital. Kailangan namin ng pera. Kailangan namin ng dugo. Ito ang gagawin mo. Magpapasampal ka sa pangalawang beses. Ano yung pasampalagay mo? Magkano ang kailangan ng tatay mo? 10,000. Dahil meron kang magandang trabaho, magpasampal ka uli. Kumuha ka ng 10,000, iabot mo. Saan kukunan ng dugo? Sa provincial hospital. Anong araw? Bukas. Punta ako bukas. At sabi na iba, napakatanga mo. Iyan ang nanlait sa'yo, para kang sinampal sa mukha. Ngayon, pasasampal ka pa uli. Nangangailangan ako kung sa akin yan Na-hospital yung nanlait sa akin, isa lang sabihin ko sa kanya, karma. Buti nga, matuluyan ka na. But wait, iba ang turo ng Panginoon. Sinampal ka, pasampal ka pa uli. Nang ibig sabihin, ginawan ka na masama, at kapag nangailangan yung taong yon ng tulong, ikaw ang unang tumulong. Ang tawag doon, pangalawang sampal. Ang tingin po na iba doon, sinampal ka na nga nun, nagpasampal ka pa uli. Ikaw pa tumulong, ikaw yung nilait-lait. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Nang ibig sabihin, kapag nangailangan yung nangapi sa'yo, tulungan mo. Meron po akong nabasa sa Facebook. Sabi po niya, tinulungan yung kapitbahay, hinimatay. Dinala po nung kapitbahay na nanay, yung nanay na yun sa ospital. Paglipas po ng maraming oras, dumating yung tatay at nalaman yung asawa yung dinala sa ospital. Yung po nagdala sa ospital, kinagalitan, bakit mo dinala sa ospital yung asawa ko? Nagkaroon tuloy ng gastos. Ito pong babaeng ito na tumulong, na napasama pa, nagano pa sa Facebook, hindi na ako tutulong sa mga taong nangangailangan. Ako pa napapasama. Meron sagot mo. Ewan ko paano po kayo sasagot doon. Sabi naman po ng iba, tama nga ate, ako rin gumawa ng mabuti. Napasama pa ako. Hindi na ako tutulong sa mga taong nangangailangan. Ako po sumagot ng paiba. Hanggang may taong nangangailangan ng tulong, kahit mapasama ka, gumawa ka ng pagbibigay tulong sa kapwa mo. Ang tawag po dyan, iyan yung pag-ibig na galing sa Panginoon na dapat pong magawa ng bawat mga Kristiyano. Makalaya na po tayong may gumawang masama. Ang panalangin po natin, makakarma ka sana. Mahulog ka sana sa hagdanan. Nahulog nga, buti nga.
nahulog ang sa hagdanan. Ganun po yung puso at kaisipan po natin. But wait, sabi po sa Bible, palalayain kayo ni Jesus sa kasalanan ng pagkagalit at pagkapuot. Kapatid, ang hirap ng laging may kagalit at laging nagagalit. Naha-high blood. Isa pa, yung sa devil naman, yung pong, ang usong-usong pong sakit ngayon, stress. Naku, na-stress ako. Naku, na-stress ako. Naku, na-stress ako. Sa dami ng problema. Ang sweldo hindi tumataas. Yung bilihin tumataas. Na-stress ako. Kapag ikay nagpa-stress, that's the work of the devil. Nananakaw ang kapayapaan mo. Amen. Last na lang po, baka antukin na iba. May 1 hour na ba ako? Okay. Pangatlong kalaban natin. 1 Juan chapter 2 verse 15. 1 Juan chapter 2 verse 15. Meron pa po tayong isang kalaban. Una, yung lamang makasalanan. Pangalawa, demonyo. Pangatlo, yung yaman, ganda, at yabang ng sanlibutan. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yung pag-ibig sa sanlibutan. Alam po ba niyo sa mga churches, kung sino po ang bida, hindi po yung mga espiritual. Ang bida po sa mga churches, sino yung maraming pera. Meron nga pong isang pastor, may bagong miyembro, manager. Ginawa ka agad presidente ng katatayan. Later on, nagkatisod-tiranan po. Bakit? Ini-expect po doon sa manager na ginawa ka agad officer, hindi po nakapag-perform maayos dahil bago pa lang. Pinintasan. Yung mayaman. Nadidig ng mayaman na siya pinipintasan, nagkatisuran, nawala na po sa church. Sapagkat ang dinadakila po minsan sa church, kung sino yung mayaman, yun po ang binibigyan ng malaking posisyon. Kaya gusto po ng marami, yumaman. Gawin ko lang po very practical. Pag araw po ng linggo, yung ganda po ng sanlibutan, huwag mangibabaw. Ang mangibabaw ay ang Panginoon. Araw ng linggo, baka mayroong nangyari dito at mangyari pa lang, madiling na po niya dapat yung gawin. Atin ka pa sa, huwag ka lang matin sa linggo. Malapit na election si Mayor. Ito po ginagawa ng mga Mayor. Libreng ban. Sama-sama tayo. May pasobre pa. Pupunta tayo sa resort sa Batangas. Dami pong mayor, ganun. Araw ng linggo, ano gagawin mo? Hindi ko pa nakita yung mga beach, yung mga beach sa Batangas. Maganda pa talaga. Maganda, huwag ka lang mati sa linggo. Yung ganda ng sanlibutan, huwag mangingibabaw sa ating Panginoon. Jesus must be number 1 always sa ating buhay. Amen. Last na lang, awit ng mga awit, chapter 5, verse 10. Awit ng mga awit, Songs of Songs, chapter 5. Sa amin hindi makita itong verse na yan. Chapter 5, verse 10. Ayun. Ang iro ko ay makisig, matipuno ang katawan. Sa 1,000 ay siya lang ang may gayong katangian. Kanta po ito. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Kung meron daw pong pinakamaganda sa mundong ito, walang iba kundi ang Panginoon. Magbanggit ka rin ng 10,000 maganda. Anong maganda? Kotse, magandang bahay, pera, magandang trabaho, yung pag-iisikat, may power. Ano pa? Yung mga beaches. Magbanggit ka pa, 10,000 magaganda sa mundong ito. Pero ang pinakamaganda, sa 10,000 na mababanggit mo, is the Lord Jesus Christ. Amen. Kanya kapag araw ng linggo, merong imbitasyon. Naku, ang ganda pupunta natin, eat all you can, libre, may paban, maghapon tayo mamamasyal. Wala tayong gagawin kundi kumain libre. Huwag ka lang umaten sa linggo. Yes?
Ang pagkain po sa ilan po dito hindi pa nakakakain sa Eat All You Can? Masarap kumain sa Eat All You Can. Pero kapag linggo, niyaya ka sa Eat All You Can, huwag mong uunahin yung mga lechong baboy, huwag mong uunahin yung masarap na pagkain. Unahin mo yung gumawa ng pagkain, kundi ang ating Panginoon. Amen. Huwag mong unahin yung beach, ang unahin mo yung gumawa ng beaches, and that is the Lord Jesus Christ. Huwag mong uunahin yung mga masasayang mga fellowship, kung ano mga kwentuhang okasyon. Yung gumagawa at nagpapaganda ng okasyon, the Lord Jesus Christ, siya po ang unahin. Kanya gusto ba manggitin? Ako po'y 45 taon nang dumadalo sa church without a single absent. Bakit? Tanda ko po, Atlag Malolos, doon po ako unang umaten. Nung ako po'y papasok na po sa church, damang-dama ko yung presensya ng Panginoon. At ang sabi ko, Panginoon, lahat ng linggo, ibibigay ko sa iyo. Mula po noon ay November 1979 hanggang ngayon po, 45 years. Wala pa po akong absent kahit isa, sapagkat bawat linggo ko, walang pinakamagandang puntahan, kundi ang presensya ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatapusin ko na po sapagkat pag napahaba, meron na pong aantukin. In short, salamat sa Panginoon. Ay, yung palang verse na nakalaya sa sanlibutan. Galatia 6:14. Tingnan po nyo, pati po yung pagnanasa sa sanlibutan, nakapako na sa krus yan. Si Satanas, nakapako na sa krus yan. Yung power ng sin, nakapako na sa sanlibutan yan. Nakapako na sa krus. Malaya na tayo, sabi ni Jesus. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay. Bukod sa krus, ayan, krus na naman. Sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pagitan nito, sa pagitan ng krus, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Yung ganda po ng mundong ito, dahil sa krus, patay na ito. Yung ganda ng beaches, maganda yung beach na yan. Pero kapag araw na linggo, yung beach na yan, dyan mo akong dadalhin. Yung ganda ng beach na yan, pumapangit yan. Bakit? Ang pinakamaganda sa akin kapag araw na linggo is the Lord Jesus Christ. Kanya po yung ganda ng sanlibutan. Ang sabi po, dahil sa krus ni Jesus, patay na sa buhay ko yan. Bakit gustong magkaroon ng maraming pera? Para sumikat sa reunion sa eskwelahan. Sumikat sa reunion sa mga magkakamag-anak mo. Alam po ba sa magkakamag-anak pag nagkakaroon ng reunion? Ako, nakarasan po namin. Sa reunion po namin magpipinsan, yung pong mga naging manager, naging attorney, naging doktor, sila po nakabilog. Sila maiingay. Sila po ang bida. Bakit? Mga professional na malaki ang sweldo at ang ganda ng titulo. Yung hindi ka naging mayaman, doon ka sa tabi, kahit po sa reunion ito na magkakamag-anak. Sa eskwelahan, sabi nga, sikat na naman doon, yung mga Section 1, naging manager, naging president ng mga kumpanya. Ito, hindi nakapagtapos ng napakaganda, sa tabi ka. Kanya ang nananasa ng marami. Gusto ko pag nakagraduate ako'y engineer at ako'y magiging contractor. Mabibili ko yung marami at sisikat ako. Pero sabi po ni Apostle Paul, dahil sa krus, ang sanlibutan ito, patay na sa akin. Walang pinakamaganda sa buhay ng isang Kristiyano, kundi ang ating Panginoon. And last verse, John 1 Corinto chapter 1, verse 31. Kung meron po tayong pagmamayabang, nakikinig pa po ba? Kung meron po kayong pagmamayabang, hindi meron kayong kotse. Hindi meron maganda kayong sweldo. Kung meron kayong pagmamayabang, it is the Lord Jesus Christ. Kaya nga, tulad ng nasulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang ipagmalaki. Sa English, those who will boast, boast in the name of the Lord. Sa English po, magmamayabang ka ba? Magmamapuri ka? So that it is written, let the one who boast, boast in the Lord. Magmamapuri pa, huwag magmamapuri yung kotse mo. Pagmalaki mo yung Diyos na nagbigay ng kotse dahil pinagpala ka. Huwag mong pagmamalaki, ganda ng bahay namin, punta kayo, makita nyo. Huwag mong pagmamayabang yung bahay, pagmamayabang mo yung Diyos na nagbibigay ng biyaya na magkaroon ka ng magandang tahanan, magandang sakyan, magandang trabaho.
Sapagkat tayo po ay pinalaya na sa tatlong kalaban, tayo po ngayon ay makakapamuhay na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon na walang ipinagmamalaki, kundi ang Panginoon. Those who will boast, boast in the name of the Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, muli po maraming salamat sa krus ng Kalbaryo. Tinalo mo na ang laman, ipinako mo na ang kasalanan, tinalo mo na si Satanas, tinalo mo na ang ganda ng salimutan, at walang pinakamahalaga, pinakamaganda sa aming buhay, pinakaimportante sa aming buhay, kundi ang aming Panginoong Hesus na namatay para sa amin. At Hesus na patuloy na nagpapala at pinagkakaloob ang lahat ng aming pangailangan. Kanya, Ama, kung meron po kami pagmamalaki sa aming buhay, walang iba, kundi Ikaw ang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Lord, i-bless mo po yung church na ito. Lahat po'y makaranas ng pagkalaya. Yung alipin po ng laman, ng kasalanan, yung alipin ng Satanas, yung alipin ng salimutan, lahat ay makalaya. At kami maging alipin na naglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Ama. I-bless mo po ang church nito na masaganang pagpapala at makita na sila ay tunay na mga disipulo mo, mga disipulong napagpala, mga disipulong nakalaya at malayang naglilingkod na merong kabanalan. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. At lahat po'y magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpak.